Amen. Hallelujah. Welcome po sa ating Tuesday dawn worship here in Emmanuel Christian Church, Sangkagulis. So, tutuloy po natin yung ating pinag-aralan kahapon on our Father, our God as our Father. But first, let us worship Him through this song. Sabi po sa Psalm 18, verse 1, I love you, Lord. Ikaw ang lakas ko. So this morning, let us just praise and thank Him. Him who gives us all the strength that we need, all the comfort, everything we can find. God is everything we need Him to be. He's everyone whom we ever need. Oh Lord, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh Lord, may this song bring honor like a sweet incense to your throne. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, oh, to worship you, oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, we are your children, sheep of your pasture. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Oh, and may it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord. Hallelujah. Shall we pray? Oh, our Heavenly Father, how we thank you. May this song be a sweet, sweet sound to your ear. You are the love of our lives. We can love you. We love you because you first loved us. Kayo po ang unang nagmahal sa amin. Kaya nagagawa po namin kayong mahalin. Panginoon, salamat po aming Ama. Patuloy po, samahan kami. Salamat sa mga anak ninyong consistent and persistent. Rain or shine, day and night. Talaga namang tapat, nagtatapat sa inyo dahil naunawaan nila na ito ang buhay na dapat tahakin po. Panginoon, kayo na po ang bahalang magbigay ng gantimpala, kalakasan, kapayapaan, kagalingan. Panginoon, kagalakan, pag-asa, pagkaloob po sa kanila.
Lord, patikim ng mga gantimpala sa mga buong puso na ikaw ang inuuna at hinahanap sa buhay nila. Tago niyo pong muli ang inyong lingkod. Ako instrumento lamang. Salamat po, aming Ama. Ito po nagkakaisa naming dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen! Praise God! At nabitin po tayo, no? Doon po sa part 1. So, we will try to finish it today. We are talking about God being our Father. Ayan. So, again, it's not about us not loving God as much as we should. Hindi yung kailangan bonggang-bonggang mahalin natin siya. No? Of course, automatic yun. But first, no? We should make sure na talagang alam natin na kung gaano niya tayo kamahal. Yun. No? Kaya, yung sabi nga sa John 8:32, you shall know the truth and it shall set you free. It's not just the truth, but it's the knowledge of it. So, kailangan na alam mo, naintindihan mo talaga. So, kahapon, sinabi po natin na yung maraming tao, no, they know about God, but they don't know God. Alam lang nila na may Diyos, alam nila, no? They know some things about God, but they don't really know Him on a personal level. So, kaya po, napakahalaga po na alam natin because, sabi nga natin kahapon, na yung right, no? Kaya nga yung right thinking, no? Right believing will lead to right living, sabi, di ba? So, ganun din, kung tama yung pagkakakilala natin, kung tama yung pagkakakilala sa ating Ama, magiging tama po yung ating mga buhay, mga pag-uugali. So, many people think of God as unreasonable, as unreliable, unconcerned, unpleasable. Hindi kaya ma-please, parang hard to please, no? But those are not real. Those are not true. Yeah, we know that because of His words na babasa natin ng kanyang salita. So yesterday, we started by saying that God is our caring Father. Again, this is an excerpt of the preaching of Pastor Boklo Rico dito po sa New Life Community Fellowship po sa Saskatoon. Ano po? So God is a caring Father. So sabi po na He cares. No? Care is very important. Now, meron nga yung isang tao na nagsabi, people will never care how much you know unless they know how much you care. So, ibig sabihin, that care thing, kahit daw anong galing mo, kung hindi nila makita na you care, wala silang pakialam. So, ganun din tayo, di ba? So, we should really know that God is caring, that our Father in heaven is our caring Father. No, na we can cast all our anxieties, our cares, kasi He cares for us. No? May awa po siya sa atin, mabait po siya sa atin. Alam niya kung ano po yung mga pangangailangan po natin. He cares. No? Alam niyo ba ibig sabihin ng I care for you? Ako ay may pakialam. Ako ay concerned sa'yo. Ako ay nagmamalasakit sa'yo. Okay? Ganun po ang ating Ama sa langit. Pangalawa, God is a consistent Father. So, hindi siya nagbabago. So, that's one thing. No? So, yung una, if we know that God is a caring Father, that should lead us to be kind. Dapat maging mabait ka. Kung alam mo na caring ang Father mo sa langit, ang tatay natin sa langit, kailangan maging mabait ka na anak. Pangalawa, kung alam mong consistent ang Ama natin sa langit, kailangan maging disiplinado kang anak. No? Consistency will lead to discipline. Okay? So, let's move to number 3. God is a Father who is close. Yan. Hindi po siya malayo. Yan. So, He is close. Pwede siyang maging ka-close. Hindi siya alien or sabihin natin na yung bang yung may mga kasabihan po tayo, no? yung tagtagay, susirit na tinatawag na gano'n, yung untouchable, hindi po. So, He is close. Buksan po natin. Sabi po sa Acts, no? Sa aklat po ng mga gawa, chapter 17, verse 27. Diba? So, sabi po dito sa Acts chapter 17, verse 27. Let's read that. Ang sabi po diyan, ginawa to ng Diyos para hanapin siya ng mga tao at baka sakaling sa paghanap nila makita nila ang Diyos. Pero sa totoo lang, hindi naman malayo ang Diyos sa kahit sino sa atin. Diba? So, hindi natin kailangang magbaka sakali dahil alam natin na siya po ay malapit. No? Hindi nga niya tayo iniiwan. Tayo po yung umaalis.
Ayan. So, God is a Father who is close. He is never too busy. Hindi po siya katulad ng mga magulang natin sa lupa na minsan sobrang busy. Ayan. Katulad ko po sa totoo lang. Yun ang aking kakulangan dati nung nandyan po ako sa Pilipinas na talagang sa mga anak ko ay I'm too busy. No? Though nandun pa rin naman. Alam naman nila yan na nalagaan ko pa rin sila. Pero yung time ba na kwentuhan, medyo yun ang kinukulang. So yun ang wino-workout naman natin ngayon dito na bumabawi po tayo and hopefully no. Sa ngayon medyo hindi pa rin talaga kasi but we are going there no. So God is never too busy no. Sabi nga yung kahit anong ginagawa 'di ba ng isang magulang ko pag narinig niya umiiyak yung anak niya. So sabi po sa Psalm 145 verse 18, no? Saan po natin sa awit 145 verse 18, malapit si Lord, no? Psalm 145 verse 18, malapit si Lord sa mga tumatawag sa kanya, yung tumatawag sa kanya ng taus-puso, no? So he is not too busy. The Lord is near. Katulad yung testimony ko kahapon, 'di ba? Na Lord help, ganun lang ako. At totoo yun, alam niyo ba? So, hindi na lang ako masyadong para natatalon or anything. Pero yung puso ko, kasi nga, why? Sanay na tayo kay Lord. Kilalang kilala natin siya. Kumbaga, hindi na tayo nagtataka. Pero yung manghang-mangha ka, pero yung grabe. Alam niyo, imposible po yun. Alam niyo, himala po nila. Imposible po yung nangyaring yun. Na bigla na hindi ako pinagalitan, hindi ako pinauwi, hindi ako na blacklist. Rather, binigyan pa ako ng trabaho for the whole day, no? So, God is never too busy. When we call to Him, He will answer us. Number 2, He loves to meet our needs. Masaya po si Lord kapag binibigay niya yung mga pangangailangan natin. Akala nyo ba? Di ba yung parang minsan yung may mga kasi nga, minsan iba yung, kinukumpara kasi natin si Lord minsan sa mga, syempre, yung nakikita natin ng mga magulang kasi. Pero iba po ang Panginoon. Hindi natin, ang ating Ama sa langit, hindi natin siya pwedeng ikumpara sa mga ama natin or magulang natin sa lupa. Okay, so, sabi po sa Matthew chapter 7, verse 11, kung kayo nga na masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, paano pa kaya ang tatay nyo sa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humingi sa kanya, di ba? Alam na natin yung kwento, di ba? Na kapag humingi ba daw tayo ng tinapay, bibigyan yung anak daw natin, tayo ng mga magulang, earthly parents, kung humingi ba yung anak natin ng bato, ng tinapay, bibigyan ba ng bato? So, kung tayo nga daw na mga masasama, ibig sabihin ng Panginoon dito, yung hindi tayo perfect, di ba? Hindi tayo nagbibigay ng masama bagay sa mga anak natin. How much more ang ating Ama sa langit? So, masaya po siya to meet our needs. Tandaan po natin, hindi po siya madamot, hindi siya masama. Okay? Kung minsan, hindi mo natatanggap daw yung hinihingi mo kasi ang hinihingi mo yung gusto mo, hindi yung gusto niya. Yun lang yun. That's the only reason why sometimes we don't receive kung ano yung hinihingi natin. Either hindi yun makakabuti sa atin or hindi yun ayon sa kalooban niya. Or parehas lang yun. Ano po? And number 3, He is sympathetic to our hurts. Alam po ng Panginoon yung mga sakit, yung mga nararamdaman po natin, yung mga when we're hurting, when we're crying, no? He cares. Okay? He is close. Sabi po sa Psalm 34 verse 18, sabi po doon, Psalm 34 verse 18, malapit si Lord sa mga durog ang puso at nililigtas niya ang mga nawasak ang loob. Diba? Minsan doon natin lalong nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, yung doon sa panahon na durog tayo, na umiyak tayo talaga. Kasi nga, He is close. Amen? Kaya sometimes, kailangan po natin yung mga ganung, sometimes, diba, yung na pagka feeling natin ay malayo si Lord minsan, feeling natin minsan ay parang dry na yung ano natin. Sometimes it's good to have situations na magiging vulnerable. Yung durog ka na naman minsan. Doon ka nare-refresh. Kasi nga, lalo nating nararamdaman ang kalapitan ng Diyos. Kasi nga, He is near. Malapit daw siya sa mga durog ang puso. Maganda pala yun. Kung ganun pala, Lord, durugin mo ako araw-araw, di ba? Para lalo nating maranasan. Lagi nating nararanasan yung kalapitan niya. Kasi ang sabi na malapit sa mga durog ang puso.
Okay? So, He is sympathetic. So, lahat ng yon is under number 3, that God is a Father who is close. Hindi po siya malayo. He is never too busy. He loves to meet our needs. He is sympathetic to our hurts. Hindi yung wala siyang pakialam, no. Katulad po yung magulang na kahit na gusto niyang tulungan yung kanyang anak, but that is the only way para matuto siya. So, mas alam kasi ng Panginoon yung long term, no. Kaya, kahit umiiyak din siya, ay hahayaan niya minsan dahil He is a good father na. Hindi po siya nangungunsinte. Okay? So, that is why we should always, no, find ourselves, no, close to Him. Paano ba tayo nagiging close sa Kanya? Diba? Paano ka ba magiging close sa isang tao? Lagi kang nakikipag-usap. Tama po ba? Ayan. So, how do we talk to God? So, diba, two-way yun. We talk when we pray. And God talks to us, kinakausap naman tayo ni Lord, when we read the Bible. So, kaya nga yung soup natin. Diba? So, nagiging close tayo, nagiging kilalang kilala. Kaya ngayon, sinasabi ko na kapag may nangyayari sa buhay natin, hindi na tayo nagtataka, hindi na tayo nagugulat. Kasi nga, close na nga tayo sa ating Ama. Kilalang kilala natin siya. So, kung yung number 1, God is a caring Father, nagdudulot po sa atin na nagiging mabait tayo. Pangalawa, God is a consistent Father, nagiging disiplinado tayo. Number 3, God is a Father who is close, nagiging confident po tayo. Nagiging confident ka na, yun nga, kaya nga pag kilala mo talaga si Lord, ang ating Ama sa Langit, kung sino talaga siya, sabi nga, nagiging tama yung pamumuhay mo. So, nagiging confident ka. Hindi ka nahihiya. Ang dami ko pong kwento dito, experiences na hindi ako nahihiya. At napakaganda. Nakikita mo talaga na nandoon yung pabor ng Ama sa'yo. Ayan. That's our inheritance kasi. That is our identity as a child of God. Okay? And then lastly, number 4 na po tayo. God is a competent Father. Wow! Sarang gusto ko to. No? God is a competent. No? Sabihin ng competent ay magaling. No? So, buksan po natin sa Lucas chapter 1 verse 37. Alright? So, Lucas chapter 1 verse 37. Alright? Sabi po dyan, okay, Luke 1:37, dahil walang imposible sa Diyos. So, ibig sabihin, lahat ay kaya niyang gawin. Competent. Pag sinabing competent, mahusay. Okay? At sabi pa sa Efeso chapter 3 verse 20, no? Basahin ko po sa NIV, no? Ang ganda kasi, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So, ito yung paborito po natin laging kino-confess at kinakanta. Ito yung kanta po natin na, ano ba yung kinakanta natin? Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa ang kayang gawin, higit pa sa ating hiling, ang kaya mong gawin. Ito yun, Efeso. No, higit pa. So, ang ganda po sa English, able to do. He is able. May abilidad siya. Kaya niya. Immeasurable. Pag sinabi immeasurable, not measurable. Hindi kayang masukat. More than, higit pa. Wow, redundant po ito. Bisay pa ulit-ulit. Able, immeasurable, more than. Higit pa sa hinihiling natin. Higit pa sa naiisip natin. Higit pa sa hinihiling natin. Yun po ang kaya niyang gawin. Wow, He is a competent Father. Amen. And sa John 14, verses 6 to 7, sinabi nila, I am the way, the truth, and the life. So, if you really know me, you will know my Father as well. So, pinakita nga ng Panginoong Jesus kung sino ang Ama. Ayan. So, kaya nga, hindi na tayo kailangang magulumihanan. Ano ba ang pag-uugali ng Ama? Sapagkat sabi ng Panginoon, kung nakita nyo na, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang Ama. Amen, mga kapatid. Kaya po, sabi po sa Galatia, last verse po natin, Galatia chapter 3, verse 26. Kakatapos lang po nating basahin ng Galatia, chapter 3, verse 26. Ang sabi po dito ng ating Panginoon, kayong lahat ay mga anak na ng Diyos dahil sa pagtitiwala nyo
kay Christ Jesus. No? So, dito na po tayo magtatapos. Paano ba maging anak? Pinag-usapan natin dito ang Diyos bilang ating Ama. So, napakaganda, naintindihan natin. So, gusto natin syempre na talagang anak tayo. Talagang ama natin siya. So, again, God is a caring Father. Tayo po dapat maging mabait. Kung naintindihan natin na caring talaga siya, mabait tayo. God is a consistent Father. Kung talagang nakita natin na hindi siya nagbabago, dapat tayo ay disiplinado. Number 3, God is a Father who is close. Hindi siya malayo, malapit siya. Confident tayo. Kasi, nandiyan lang siya. Kaya nga alam niyo ba, yung mga bata, sabi ko kinukwento ko sa mga anak ko. Kasi nakikita ko yung mga bata dito may mga inalagaan kami mga bata. Wala silang takot, 'di ba? Kung saan sila magpupunta. Tayo yung wag dyan! Tayo yung mga nakatingin, nakikita natin. Tayo yung sigaw ng sigaw. Alagditan, ganon. Bakit ganon daw yung mga bata? You know why? Because the children know that the parents or it could be any guardian na nandoon is watching. Yun ang confidence niya. Kaya confident sila. Kaya kahit anong gawin nila, ko naman, sa wala man sampatod siya, wala tayo umbatik kaya mga siya. Alam nila yun. So, tapat tayo din yun. We should know that our Father is close and that will give us confidence. He is never too busy. Hindi niyo po pwede sabihin, ay busy si Lord, nakakaya naman kay Lord, baka nabibingi na si Lord. Hindi po. He loves. Masaya siya na binibigay niya yung pangangailangan natin. Sino ba namang magulang? Di ba yan ang mga drama nating mga nanay, di ba? Pag may hinihingi yung mga anak natin, tapos payak-yak pa tayo, anak, alam mo, kung kaya ko lang, gusto ko ibigay. Siyempre, masaya ako pag hindi natin kaya. Kaya nga tayo mga earthly parents ay mga magulang sa lupa, 'di ba? Minsan gustong-gusto nating ibigay, hindi natin kaya. Pero ang Ama natin sa langit, gustong-gusto niya at kayang-kaya niyang ibigay. And then, He is sympathetic to our hurts. Nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Malapit nga siya sa mga durog ang puso. May simpatya po siya. And finally, God is a competent Father. Siya po ay malakas na Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Siya yan naman ang magdudulot po sa atin ng pag-asa. Walang imposible sa Kanya. Alam niyo, dito po sa paghahanap ng trabaho ni Brother Harry, alam niyo bala, kapag nag-testimony ako, so continuation ito. Bali ilang nationalities na yung nakausap ko dito. Siyempre kapwa Pilipino, meron po Nigerian, may Indian, at mayroong, may Indian ba? Chinese. Yan. Wala yatang Indian. Nigerian, Chinese, Filipino, Canadian. Yan. Nagtataka sila, lahat sila nakausap ko. Tinatanong ako gaano nakatagal dito. Sabi ko 1 month. 1 month pa lang may trabaho ka na. That is so special for them because sa kanila daw 1 year, almost 1 year or many months before they found a job. So, favor yun ng Panginoon. So, because this is our, yung sinabi ko kanina, no? We can have this as our, yung lakas ng loob na ang Ama ko ang may-ari ng lahat-lahat. Yan. Kaya hindi tayo natatakot. This is our courage. This is our hope. This is our comfort. Kumbaga, that He is a competent Father. So, yung pagpasok din sa trabaho ni Brother Harry Ball, no, doon sa pizza, tsaka yung sa doon sa Walmart na kasama ko kasi siya nun. Grabe yung favor talaga, no? If I were to tell you everything. But, ayaw naming i-magnify yung sarili natin, no? Si Lord ang gusto nating i-magnify dito, ang Panginoon. I'm just saying talaga na, well, ang Diyos po natin ang Ama natin ay iisa. So, wala nga siyang paborito, diba? So, kung nangyari yun sa amin, mangyayari din sa lahat ng kanyang mga anak. Iba-iba lang ng kulay, iba-iba ng paraan. Depende sa mission natin, depende sa kung ano ang magluluwalhati sa kanya. Tandaan po natin. Kaya nga, we never compare, we never compete, we never complain. Okay po? So, tiyakin ang acid test natin ngayon, yun. Naiintindihan ba natin? Kilala ba natin ang ating Ama kung sino talaga siya? Amen? So, again, alam na natin na paano ba maging anak? Kailangan ipanganak ka sa pamilyang yon or ampunin ka. So tayo po, nangyari po yung dalawang yun sa atin. We were born into that family when we got born again. Pinanganak tayong muli sa espiritu yan. So hindi sa physical pero in spirit. And
we became adopted children of God. At finally, talagang napakahalagang knowledge is power talaga. The knowledge of the truth will set us free and will give us right living. Right believing will lead to right living. Tama yung pagkakakilala natin sa ating Ama, tama yung magiging buhay po natin, mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri at patuloy po nating tawagan ang ating Ama sa langit. Nabasa natin sa Efeso ngayon sa ating reading, yun din yung topic, di ba? Na dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya po yung tagapamagitan, malaya na po tayo na makakalapit sa ating Ama sa langit. Kaya lahat ng papuri, ibigay po natin sa Panginoong Hesus. Siya po ang daan patungo sa ating Ama. Wala nang ibang idaragdag, wala na po. Hindi na kailangan ng iba pa. Jesus, His sacrifice on the cross is enough. So our God, He is our Father and He is a good, good Father. Kilala mo ba siya? Naintindihan mo ba kung gaano kanya kamahal? Kung totoo yan, kapatid, check mo yung buhay po natin. Ikaw ba ay mabait? Ikaw ba ay disiplinado? Ikaw ba ay confident? Ikaw ba ay puno ng pag-asa? Puno ng tibay ng loob? Panginoon, salamat po. Abba, Father, Heavenly Father, we thank you sa lahat ng salitang nahayag sa umagang ito na magbibigay ng kalakasan, ng kalooban at lahat ng kakailanganin upang maisakatuparan ang mabubuti at ganap na bagay na inihanda ninyo para gawin po namin, kami, na inyong mga anak. Salamat po aming Ama. Mas makilala ka pa namin upang mas maisabuhay pa namin ang tunay na kalagayan ng isang anak ng Diyos na minamahal. Accepted by the beloved, accepted by the Father. Help us, Lord, to know who we are in you, Father. I remember the prodigal son. Lord, dalawa po sila yung panganay at yung bunso. Nawa, katulad nung panganay, sayang, hindi niya kilala yung ama niya. Sabi niya, grabe, kala niya madamot yung ama niya. Sabi niya, yung kambing, ni kambing din niyo lang kami. Pero sabi nung ama niya, sa'yo lahat yan. Hindi ang ama ang nagkulang, kundi siya. Ayaw namin maging katulad nung panganay na anak, Lord. Help us to know who you really are so that we can live enjoying all the benefits of being your child. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng papuri. Kasalamat aming Ama. Sa tanging pangalan ng aming tagapamagitan, ng aming Diyos, the mediator, our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Itutuloy po ni Divine for our prayer request. Sa Diyos pang papuri. Shalom, shalom.